everyone. Today I want to share the gospel, the cross and the rejection of Jesus Christ. O ang mensahe nga itong pagkakasugatan karon kabahin sa ang krus ug ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo. We reading Bible, Galatians chapter 2, verse 20. O kabrihan nato itong mga Biblia, pasahon nato dire sa Galatia 2, versikulo 20. Ginansa nga buuban ng Kristo dito sa krus, usa dili na ako nabuhi ko bilin si Kristo nga haniya kanako. O kining ginabuhi ako karon akong ginabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma o nagtugyan siya pagalingon anak kanako. Amen. Jesus to live in us. Ug sige na sa Kristo ganahan kayo mupuyo sa atong mga kinabuhi. So we must learn to serve. When nations long hanging on a cross was a way to kill prisoners. Kung sa karaang Roma nga nagbitay sa cross may usa ka paagi sa pagpatay sa mga bininando. Usually prisoners would die after 3 to 5 days. Ug kasagaran ng mga piniriso mamatay kayo sila human sa 3 o 5 ka adlaw. Jesus died on the cross for our sins, and the cross has become a symbol of glory and victory to believers. Ug si Ginoong Jesucristo namatay sa cross para sa atong kapasayloan sa mga sala ug nahimo kining simbolo sa himaya ug katauhan para sa mga magtotoo. Today we are learning the meaning of the cross through John chapter 3, 14 to 21. Ug karon ato ang sakto ng kahulugan sa cross sa Juan 3:14-21. We'll read it together. Basahon nato tanan sa mga gingisa ni Moses dito sa kabinawan ng bitin nga bronze nga giutang og tukod ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa-usa aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan kay ihong mapagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini bihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak anhi sa kalibutan aron magsilot kun dili aron maluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan nga kay wala man sila motuo sa bugtong anak sa Dios. O kini maong silot, ang kahayag mianay sa kalibutan apan gipalabi sa mga tawo ang ihingit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. O ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili motuol niini kay dili man sila buot mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag aron makita ang malinumanon siya sa Dios. Amen. In the Old Testament, at the time of Moses, so many people would die by eating snakes. O sa karaan nga testamento sa panahon ni Moises, daghan kayo mga katawan nga mamatay pinaagi kayo sa paaksaw sa kahadas. Almighty God commanded to Moses, Moses, make a bronze snake and put the snake on the poles. O ang Ginoong misulti ka Moises nga paghimo og bronze o ibutang kana sa tunga sa mga katawhan. That's why Moses made the bronze snake put on the iron poles. O mauto kasi Moises naghimo og usa ka bronze o ibutang na sa pinaka tuktok or taas. Everybody who was dying with the eaten by the snakes, they look at the bronze snake and then they would be alive. O kinsa kadto mapaakan sa halas, mulantaw lamang sila sa bronze o sila mamaayo o mabuhi. Bronze snake was a symbol of the where he saved the peoples. O katong bronze nga halas, nagsimbolo ko to kato nga ang mga tawo kuno luwason sila. In the New Testament, Jesus Christ died on the cross, and then when the people look at Jesus Christ, they live again. O sa Bagong nga Testamento, ang mga katawhan mulantaw lamang sa cross. O sa dinang malantaw na nila ang cross, mabuhi sila pag-usama. Because the Bible says there is a power in the blood of Jesus Christ. Tungod kay diri sa Biblia giingon nga aduna gayoy gahom ang dugo ni Ginoong Jesucristo. When Jesus died on the cross, shedding his blood towards us. O sa dinha gayon nga namatay si Ginoong Jesucristo iya gipaagas ang iyang dugo ug daghan kay kaayo
Israel들 working until Laos for the people who believe in Jesus Christ dying on the cross for the forgiveness of their sins. O hangtod karon ang dugo ni Ginoong sa Kristo naglihok gihapon sa mga katawhan nga may tuod niini kasi Ginoong sa Kristo nagpakamatay sa cross para maluwas ang mga katawhan sa ilang mga kasalanan. That's why Bible says whoever believe in Jesus Christ shall have eternal life. O mao nang miingon gayon ang pulong sa Dios nga kinsa kadtong motuo ni Ginoong sa Kristo adunay kinabuhing walay katapusan. Because there is a power in the blood of Jesus Christ. Tungod kay adunay gay gahom diha sa dugo ni Ginoong sa Kristo. According to the Bible, the law of Moses, without the shedding blood, there is no forgiveness. O sa giingon sa balaod ni Moises nga kung wala ang kapaagasan sa dugo wala gayoy kapasayloan. Bible says very clearly why Jesus shed his blood on the cross for the forgiveness of our sins. O klaro kayo ang kasulti gay ng Biblia nga ngano man nga iyan ang gipagasan sa iyang dugo para mahatagan ta og kapasayloan sa atong mga kasalanan. Jesus Christ died on the cross by the will of God Almighty. O si Ginoong sa Kristo namatay sa cross kini kabubot sa atong Ginoo. Even though Jesus had no sins, O bisan tuod si Ginoong sa Kristo wala gayon siya sala. but Jesus Christ died on the cross for obey the word of God fully. Apan namatay gayon siya sa cross bulahan matuman gayon ang kabubot sa atong Ginoo sa Kristo. Through Jesus' sacrifice on the cross, we have been saved. We become righteousness persons. O pinaagi gayon sa kamatayon ni Ginoong sa Kristo nahimo ang mga matarong ug naluwas gayon ang atong mga kinabuhi. For many people cannot live righteousness as a righteousness persons. Apan kadaghanan kuno sa mga tawo karon wala kuno sila nagkinabuhi nga matarong ang mga katawhan. So why people cannot live a holy life and righteousness lives? O nga naman nga mga katawhan dili gayon sila makinabuhi nga matarong ang ilang mga pamaagi. Because they have a lacking knowledge of God, no understanding Bibles. Tungod kay nakulangan sila sa kaalam sa Dios ug wala gayon sila makasabot kung unsa gayon ang isulti diha sa Biblia. But some of them understanding Bible, but they do not keeping the Bible in their lives. Apan ang uban kanina nagbasa sa pulong sa Ginoo apan wala gayon nila gitapigan ang pulong sa Dios sa ilang mga kinabuhi. That's why they have no freedom in their lives. Ug tungod diini wala sila kagawasan sa ilang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. That's why we must know the truth very well, and keeping our mind will give us the freedom in our lives. O mo nang kinahanglan gayon nga makabaluta sa kamatuoran o kini magahatag og kaalam sa atong mga kinabuhi. I have been saved by the grace of the Lord Jesus Christ. O si pastor naluwas gayon siya pinaagi gayon sa grasya ni Ginoong Jesucristo. That's why I like preaching the gospel, proclaim the message continually, the cross of Jesus Christ. Mong ganahan gayon siya magsangyaw sa pulong sa Dios ug ipahayag na nato ang cross ni Ginoong Jesucristo. When Jesus died on the cross, He made completely finish everything perfect. Ug sa dinha si Ginoong Jesucristo namatay sa cross gihimo gayon niya nga perpekto ang tanan ug kompleto gayon kini. Jesus Christ is the perfect God, eternal God, Almighty. O si Ginoong Jesucristo perfect gayon siya nga Ginoo kinabuhing walay katapusan. So God's great plan to save sinners, to make them righteousness. O ang dakong plano sa Ginoo mao nga luwason ang makasasala ug mahimo silang mga matarong. As a Christians, we must live a very holy life, righteousness life. O bilang mga Kristohanon kinahanglan nga magkinabuhi na nga balaan nga mga Kristohanon. 1 Peter chapter 2:24 says, Kung basahon nato sa unang Pedro 2, versikulo 24, ingon, dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan ta mga sala. Aron dili na kita magpakasala kung dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang samad na maayon kamo. Bible says very clearly why Jesus died on the cross Jesus died on the cross so that we might die to every kind of sins and live for
righteousnesses. O ang Biblia klaro kay nga nagingon nga ngano man nga nagpakamatay si Ginoong Kristo para kanato ulahan kita magkinabuhi nga mga matarong. That's why as a Christians we must live a very holy life, righteousness life. O bilang mga Kristohanon kinahanglan magkinabuhi ta nga balaan nga mga Kristohanon ug matarong nga mga Kristohanon. For this world we must keep our minds. O para niining kinahanglan atong tipigan ang ato ang mga hula-hula. Second, the cross is the essence of the gospel. Ug ang ikaduha ang cross mao ang esensya sa ebanghelyo. Without the cross of Jesus God, there's no true gospel. O kung wala ang cross ni Ginoong Kristo, wala kayo tinuod nga ebanghelyo. All gospel come from the crucifixion of Jesus Christ. O ang tanang ebanghelyo nagikan gayud na sa pagkamatay ni Ginoong Kristo didto sa cross. The core testimony of Apostle Paul Gospel, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. O ang testimonya ni Paul kabahin sa ebanghelyo sa unang Korinto 2, 1 hangtod 5. And so it was with sa me, akong pag-anha ang pagwari sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala akong magamit og lawom ug malamang nga mga pulong. Nakahukom ako makalimtan ang tanan butang gawas kan Jesucristo ang iyang kamatayon sa cross. Usa sa pag-anha ko kaninyo uyang ako nagburog ug kahadlok. Ang akong pagpanudlog pagwali dili paagi sa madanihong mga pulong sa kamanong kaalam, kundi pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Amen. Apostle Paul preached the message about the crucifixion of Jesus Christ with the demonstration of the Holy Spirit and powers. O si Apostoles Pablo gayud nagsangyo siya kabahin sa dugo ni Ginoong Kristo nga aduna gayoy gahom. Not preaching the gospel with the wisdom of men. O wala gayud siya nagsangyo sa pulong sa Dios pinaagi lamang sa kaalam sa usa ka tawo. That's why we must receive the Holy Spirit, very important. O mo nang kinahanglan makadawat na sa balaang espiritu importante gayud kini kaayo sa tumang dabuhi. The message of the cross is very powerful. 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 24. O ang mensahe sa cross pinaka-importante sa unang Korinto 1:18 hangtod 24. For the message of the cross sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang gihatod nga halaga. Apan kanato giluwas kung kini sa Dios. Ang kasulatan nga gingon, himuon kong kawa kay balo sa mga maalam. Ug isa ni koy kang kaalam sa mga ginadmanon. Usa naman unyay kapustanan sa mga maalam ug maginadmanon sa mga batid sa langong ini kalibutana. Ipangita sa Dios nga walay kapustanan ng kaalam ini kalibutana. Kay sa iyang kaalam mo'y pagbuot sa Dios nga walay pagkinahaliya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibuhat sa Dios ang pagluwas niya tumutuo pinaagi sa giingon binuang mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og milagro aging pagmatuod ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyo kang Kristo nga gilansang sa cross, kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alam ni atong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo maong gahom ug ang kaalam sa Dios. Amen. We must encourage with the message of Jesus Christ in the Holy Bibles. O kinahanglan matasig ta pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Even though my body is very weak, but I am strong in Christ Jesus. O bisan tuod ug uyang gayud kayo ang lawas ni pastor pero tig-on gayud siya diha ni Ginoong Jesucristo. Because Jesus Christ provide the wisdom and strength and power, authority, always. Tungod di ang Ginoo naghatag kaniya kaalam kahibalo ug gusto padayon gayud ang Ginoo naghatag kaniya. That's why we must trust in God Almighty, trust in the Holy Bibles. Mo nang kinahanglan kuno nga mosalig ta diha sa Ginoo ug sa pulong sa Dios nga mga Biblia. We can receive the unsearchable things from the Heavenly Father, from the Holy Scriptures. O kita makasabot sa mga pulong nga mga lalong pinaagi sa pulong sa Dios. And then we can overcome in this world matters, everything. O kita maka-overcome gayud ta sa mga sitwasyon diri sa kalibutan. Because there is power in
God Almighty. Tungod kay aduna gayud gahom diha ni Ginoong Hesukristo. So number 4, number 3, believer and the cross, Colossians chapter 6 verse 14. Ug sa ikatulo ang magtotoo ug ang cross atong masaw sa Galatians 6:14. Colossians chapter 6 verse 14. Apan alam ka na po magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo kay pinaagi sa iyang cross patay na ang kalibutan alam ka na ko ug ako patay na alang sa kalibutan. Apostle Paul confessed his life, crucified himself on the cross with Christ Jesus every day. O si Apostoles Pablo mayroon kayo nga dilansang na ang iyang kaugalingon batang adlaw dito sa cross. That's why he was a very powerful messenger. O mao nang aduna gyud siya gahom nga usa ka mensahero sa Dios. The cross is the very power to all believers. O ang cross aduna gyud gahom sa tanang magtotoo. When we take a cross, our cross, we can love God very much. We can love neighbor very much. Kung dadon nato ang cross makahigugma ta sa Ginoo makahigugma usab ta sa atong mga isigka magtotoo. Because loving God, loving neighbor is the very great commandment of God. Tungod kay ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa imong isigka tawo mao pinaka-importante nga kasuguan sa Dios. Bible says in Matthew chapter 22, 37 to 39. Kung sa gingon sa Mateo 22:37 hangtod 39. Jesus replied, love the Lord your Sa Jesus God. gitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hinauna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma mo si katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsuka din duha nga sugo ang tibuok balaod ni Moises sa mga patulungan sa mga problema. Amen. The cross of Jesus Christ make us sanctified. O ang cross ni Ginoong Hesukristo mao'y nagbalaan kanatong tanan. Through the cross of Jesus Christ, we can learn forgiveness and love. O pinaagi gayud sa cross ni Ginoong Hesukristo makatunan nato ang pagpasaylo ug paghigugma. We must forgive one another, O ginhanglan nga magpasaylo na sa matag usa. and then we'll be forgiven by God Almighty. O ang atong labing gamhanan nga Dios mo pasaylo usab sa atong mga And then kasalanan. we'll be saved and we'll be satisfied in our life with freedom. O kita makaangkon og kagawasan o mahinduan gayud ang matag usa kanatong mga kagawasan. The cross of Jesus Christ break us and teach us to obey. O ang cross nagtudlo gayud kanato nga kitang tanan mutuman sa kabubuton sa Dios. Matthew chapter 16 verse 24 Sa says, gingon sa Mateo 16:24, unya mingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo buod mahimong akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug mosulod siya kanako. Amen. Amen. We must deny ourselves to follow Jesus Christ. O kinahanglan ilimot nato ang atong mga kaugalingon kung kita ganahan mosunod ni Ginoong Hesukristo. And that Jesus Christ can lead our life, help and counsel all our matters. O sa Ginoong Hesukristo mapuyong sa atong mga kinabuhi o magtabang sa matag usa kanako. That's why we must learn very important matters, how to we crucify our life, our desire on the cross. O mo na ang kinahanglan gayud makatunan nato kung unsaon nato paglansa ang atong mga kaugalingon diha sa cross. That's why Jesus teaching us prayer is the key crucify our life through confessing our sins and mistakes. O mo na gingon sa pulong sa Dios nga ang pag-ampo naman mao'y tubag bulahan malansang nato ang atong mga kaugalingon diha sa cross. So, carry your cross and die will make you sanctified and devotion to God Almighty. Very well. Kung tungdan mo ang imong cross ug mamatay makahimo kanimo nga makapahimot diha sa Ginoo. So, resurrection comes after death on the cross. Kung ang pagkabanhaw moabot gayud human gayud kang ilansang diha sa cross. There is no resurrection without crucifixion. O walay pagkabanhaw kung dili gayud ka malansang.
Jesus Christ will give us the new idea and the wisdom intelligence. O kinahanglan nga makaton gayud ta diha sa pulong sa Dios nga ang Dios maghatag nato kaalam o kahibalo. Jesus said to the Apostle Peter, "Will you love me?" O mayroon kayo si Ginoong Kristo kang Apostoles Pedro nga higugma ka ba kanako? Peter answered, "I love you, Jesus Christ." O si Pedro maingon kuno nga nahigugma ako kanimo Ginoong Kristo. And Jesus said to the Peter, "Feed my lambs." O maingon gayud si Ginoong Hesus kaniya nga pakan-ang ako ang mga hardero. Jesus said again to Peter, "Peter, do you love me?" O maingon gayud si Jesus nga Pedro nahigugma ka ba kanako pagbalik? "Yes, Lord, I love you." O maingon siya nga oo Ginoo nahigugma ako kanimo. Third time, O sa katulong higayon, Jesus said to the Peter, "Do you love me truly, Peter?" o si Jesus maingon nga tinuod ba nga nahigugma ka kanako Pedro? Why Jesus Christ question? He said, "Do you love me likewise?" O ngano man na gibalik-balik na pagpamutanan ni Ginoong Kristo. Jesus Christ want to give us the new mission to Peter. O ganahan ang Ginoo nga mohatag og bagong misyon diha kang Pedro. I have question to all church members. Do you love Jesus Christ? O aduna siya pamutanan kanato nga nahigugma ba ta ni Ginoong Kristo? If you do love Jesus Christ truly, you must make a new mission in the Lord Jesus Christ. O kung nahigugma ta diha ni Ginoong Kristo kinahanglan nga magbuhatag bagong misyon diha kaniya. Take your cross, everybody, and follow the step of Jesus Christ. O dada ang imong cross ug sunod diha ni Ginoong Kristo. And Jesus will be with you forever. O si Ginoong Kristo maguban kanimo hangtod sa kahangturan. I tell you the truth, why people cannot take a cross of Jesus Christ? O sultihan ka sa kamatuoran ni Pastor nga ngano man dili ta makadala sa atong mga cross. Because they have no peace, they have worry about for tomorrow. Tungod kay wala kuno tay mga pagtuo o sige ta kabalaka sa atong ugma. We must holding the promise of Jesus Christ and the message. O kinahanglan nga uma nato ang pulong sa Dios ug ang saad ni Ginoong Kristo. Now is the time for the salvation of your souls to take a cross very strictly in your life. O karon ang panahon nga kindag-on nato ang cross sa atong mga kinabuhi. And then you can follow Jesus Christ very well. O kinahanglan makasunod diha ni Ginoong Kristo pagmaayo. Okay, I tell you the truth. Take a cross of Jesus Christ in your life. O sultihan ka sa kamatuoran nga dad-a ang cross sa imong kinabuhi. The cross meaning is the sacrifice our life, our time, our talent, our money, our material, all things sacrifice to one another. O ang cross pasabot nga isakripisyo nato ang oras ang atong mga talento o isakripisyo ko nato sa pagpangalaga diha sa ubang mga tawo. When you sacrifice what you have, talent and anything else, you will be satisfied in your life because of the Jesus Christ knowing very well. Kay kung imong isakripisyo ang imong mga talento, ikaw makaangkon gayud o katagbawan sa imong kinabuhi. This is the pleasing to God Almighty and the Jesus Christ. O mao ni ang makapahimuon diha sa atong Ginoong Kristo. Our Lord God and the Jesus Christ are wonderful saviors. O ang atong Dios maayo gayud siya o magagahom nga maduluwas. He wants to save you and I, all of the Filipinos. O ganahan siya luwason bitang tanan nga mga Pilipino. Why Filipinos, any of them cannot save with their lives? O nga naman nga mga Pilipino kuno dili sila makaluwas sa ilang mga kaugalingon. Because they do not study Bible, they do not understand the Bible, they do not follow the Bibles. Tungod kay wala sila nagtuon sa pulong sa Dios o wala kayo silang isunod kung unsa kayo nang naa sa pulong sa Dios. That's why they have no freedom in their lives. O mao nang wala kayo sila kagawasan sa ilang mga kinabuhi. I have been set free in my life through gospel of Jesus Christ. Kung si Pastor nahatagan
kaluwasan ug kagawasan pinaagi gayon sa ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo. That's why I am happy, I am rejoiced always. O mao na nga nagmaripayon siya ug nagmayang-iya kasing-kasing matag adlaw. Even though sometimes many programs, many trouble, sickness come to me. O bisan to adunay mga problema, bisan mga sakit nga moabot sa iyang kinabuhi. But I have overcome the world this kind of situation by faith only. Apan nabuntog lang kini kaniyang tanan ng mga sitwasyon pinaagi sa pagtuo. The Bible says the righteousness will live only by faith. O ang pulong sa Ginoo mingon nga mga matarong mabuhi sila pinaagi sa pagtuo. What is the faith in the Bible? Ug unsa man ang pagtuo diha sa pulong sa Dios. Hebrews chapter 11 verse 1. Hebreo 11 versikulo 1. You can learn the faith very well. Important this one, Hebrews chapter 11 verse 1. The faith is the Sa confidence pagtuo in mao what may we hope kasiguraduhan kita sa mga butang nga ating for and ginauman assurance nga about what makita. we do not see. Faith is the confidence in what we hope. Ug ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong ginauman. Hope meaning, another, what do you want? Ug ang paglaambot kasabot kung unsa imong gusto. People want to enjoy, people want to enter the kingdom of heaven. Ug ang mga katawhan ganahan gyud sila makasulod sa gingharian sa langit ug magbayad didto. But many people cannot enjoy, cannot enter the kingdom of heaven. Apan kadaghanan sa mga tawo nga dili gyud sila makapalipay ug dili gyud sila makasulod sa gingharian sa langit. Because they have no faith, lacking faith. Tungod kay nakulangan gyud sila sa pagtuo. Lacking faith cannot receive the reward from the heavenly paradise. Ug kung nakulangan ka sa pagtuo dili gyud nimo madawat ang gasa nga gikan ni Ginoong Hesukristo. As a Christians, we must learn forward for receive the reward from the heavenly Father and the Jesus Christ. Ug bilang usa ka Kristiyanon kinahanglan maningkamot na bulahan madawat gayud nato ang gasa ug kinabuhi walay katapusan diha ni Ginoong Hesukristo. We must learn until the end of the earth, until Jesus comes and comes. O kinahanglan makaton gayud ta hangtod nga moabot gayud ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Marathoners running 42 kilometers. O ang mga runner kuno magdalagan kuno makinahanglan kuno magdalagan sila 40 kilometer. They must finish the 42 and 195 meter. Finish it, they receive the rewards. O kinahanglan mahuman gyud nila dalagan ng 42 kilometer ug sila makadawat og usa ka gasa. Even though they are learning very fast, if they do not reach the point of the final point, they cannot receive the rewards. O bisan tuod ug gusto kay sila madalagan apan kung dili sila makaabot sa finish line dili kay sila makadawat og gasa. Likewise, as a Christians, we must learn continually. Do not stop praying. Do not stop studying Bible continually. O bilang usa ka mga Kristohanon ingon ana gihapon ang atong pagkabuhaton nga dili kay tamuundang sa pagbasa sa pulong sa Dios. This is the very important lectures. This is the take a cross of Jesus Christ in our Christian lives. O mao ni ang pinaka-importante nga kinahanglan dadon gayud nato ang cross ni Ginoong Hesukristo. I tell you the truth. Do not give up, meditate the word of God day and night. O sultian ta sa kamatuoran ni pastor na dili ta muundang sa pagpamanandong sa pulong sa Dios. This is the way, meditate the word of God day and night to make you prosperous and successful surely. O mao man kining pamaagi bulahan mahimo ka nga magmanapuson sa imong mga kinabuhi. I have a conclusion message. Jesus himself who carried the cross and died. O sa katapusan si Ginoong Hesukristo gidala niya ang cross ug namatay. Jesus endured the cross to the end, bringing salvation and hope for the resurrection of humanity through his death. O giantos gayon ni cross, ay giantos gayon ni Ginoong Hesukristo ang kamatayon o nagdala gayon siya og kaluwasan ug paglaom sa pagkabanhaw sa mga katawhan pinaagi sa kamatayon. Without the cross, there is no Christianity in this
world. Kung wala ang cross, wala kayong mga Kristohanon diri sa kalibutan. Without the cross, there is no glorious resurrection. O kung wala ang cross, wala kayong himaya o pagkabanhaw. Your sacrifice and dedication by the cross will never be in vain. O ang imong mga sakripisyo o dedikasyon diha sa cross, dili kayo makawang. I pray that everyone will bear the cross given to them and live courageous and victorious lives. O ako nag-ampo nga matag sa kanato, dadto nato ang cross o magkinabuhi ta nga adunay kataugan sa atong mga kinabuhi. And then you will surely experience the glory of the resurrection and enjoy eternal blessings. Kung ikaw makabatulog kataugan ug makasinati sa himaya o pagkabanhaw, ug imo kayong madawatan ang walay katapusang pananalig. Teacher, what is your crosses? Kung pangatanan ko ng matagos sa kung sa imong cross, We have different crosses. kung lahi-lahi ko ng atong mga cross, Somebody has a very big cross, somebody has a very small cross. o adunay uban nga dagko ang ilang cross o adunay sa uban nga gamay naman ang ilang cross. Somebody have a cross, their family and their friends. O ang uban ka nato diri aduna tay cross nga mao ang atong mga pamilya o mao ang atong mga higala. Somebody have a cross, their husband and wife and the children and the parents. O ang uban ang ilang mga cross o ang ilang mga anak o ang ilang mga bana. How can we overcome the crosses? O kung saan nato pagbuntong ang cross. Jesus showed the example O si Ginoong Jesucristo naghatag og pananglitan. through sacrifices. O pinaagi lamang kini sa usa ka sakripisyo. Through our sacrifice, time and money and talent, everything sacrifice to one another, and then we will overcome your cross. O pinaagi gayon sa sakripisyo ang mga talento, ang atong mga kwarta, o mabuntong nato ang cross. Jesus teaching your cross is the very light, not heavy. O si Ginoong Jesucristo mingon nga imong cross kaan namang dili gayon kinibukan. We read Bible suppose. Matthew chapter 11, O gatong basahon atong mga Biblia sa Mateo kapitulo 11, 28 to 30. versikulo 28 hangtod 30. Holy Spirit remind me just now. O ang Banal Espiritu nagsulti ka pastor karon. Jesus said to doon pa ko come kaya in ko all ang you by tanan your ng burden, sa inyong I kapasan. will rest. Pagpahulayan ko Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Sa iyo ng yugo, You will find rest for your souls. My yoke is easy, my burden is light. Amen. The cross of Jesus Christ is very light and not heavy. O ang cross ni Ginoong Jesucristo gaan na makini o dili kini buhat sa atong mga kinabuhi. When you take the cross of Jesus Christ, you will be satisfied in your life. Kaya kung dago nato ang cross ni Ginoong Jesucristo, makabaton kayo tagkatagbawan sa atong mga kinabuhi. So we must do it very best work every day and night to take the cross. O mo na kinahanglan atong buhaton ang tanan nato pinaagi sa pagdala sa cross ni Ginoong That's Jesucristo. why Apostle Paul confessed, I have been crucified every day. O mo na si Apostoles Pedro mingon kay siya nga siya gilansang na gyud sa cross matag adlaw. Apostle Paul confessed, I die every day. O si Apostoles Pablo mingon kay nga siya namatay gayud matag adlaw. Why he die every day? O ngano man nga namatay siya matag adlaw. Because he want to live for Christ, in Christ. Tungod kay ganahan siya nga makinabuhi diha ni Ginoong Jesucristo. Bible says, when you die, Christ will live in you and I. Kaya si Ginoong Jesucristo lingon gayud nga kung mamatay ka, si Ginoong Jesus gayud ang mupuyong kanimo ug kanako. That's why Apostle Paul having experience about why he was died every day. O mo na si Apostoles Pablo nakasinati gayud siya nga nganong kinahanglan niya mamatay sa matag adlaw. I tell you the truth, most what does the meaning of the die on the cross in our life? Kung sultian ta sa kamatuoran ni Pastor nga unsay pasabot ang kamatayon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. We must self-control our mouth, what we are speaking. O kinahanglan ko ng unggan nato ang atong mga baba o unsa ang atong mga gibang sulti. We must
if you do all watching what we see, we must self-control very much. O kinahanglan na sa mabunggan nato ang paggamit sa ato ang mga cellphone o sa ato mga gipagbuhat. Instead of that, we must looking for the Word of God, Holy Bible, very much times. O ang maayo na itong pagkabuhaton, mao nga mulantaw ta sa pulong sa Dios, mao ang Biblia. I have an experience in my life when I was reading Bible, and slowly day and night, the Holy Spirit come upon to my life. O si Pastor nakasabot kayo siya nga sa dinan, nagbasa siya sa pulong sa Dios, ang balang Espiritu miabot kayo sa iyang kinabuhi. Suddenly I was opened up my spiritual eyes to understanding Bible very clearly. O nabrihan kayo ng iyang Espirituhanong pangunahunan sa dinan, ibasa kayo siya sa pulong sa Dios. That's why reading Bible, meditating Bible is very important in our Christian lives. Mao nang pagpamalandong sa pulong sa Dios o pagbasa sa pulong sa Dios, pinaka-importante ka natong tanan. Holy Spirit will come to you and teach you, help you. O ang balang Espiritu maugay mo tudlo kanimo ug matabang diha kanimo. If you have trouble and suffering problems in your life or stress, you can go back to the Bible, reading Bible, meditate the Bibles. Kung aduna kay mga kabalaka, mga kabuklat sa imong kinabuhi, pwede ka makabalik diha sa pagbasa sa pulong sa Dios. And then you will realize what I teach you this morning. O makapamalandong na kung unsa kay nagitudlo ni Pastor karong adlaw. This is the Bible, not my teaching. Bible says, Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Sa Joshua chapter 1 verse 6 to 9. The Bible teaching us, Joshua chapter 1, verse 6 to 9. We read the chapters. Pasahon na to tanan, di unang imong kaugalingon ug pagmaisugon kay magulo kanining katawan sa pagilog ining yuta nga akong isaan nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan di unang imong kaugalingon ug ayaw magtalaw. Pagkinabuhi subay sa tibuok balaod nga ihatag kanimo ni Moises nga akong alagan. Ayaw isalikoy ang bisan unsang bahin ni balangkos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanan nga isulat ini o magmauswagon ka. Amen. We must follow the Bible to make a wonderful life, victory lives. Kinahanglan nga mosunod ka sa pulong sa Dios bulan makabaton ka kadaugan sa atong mga kinabuhi. This morning you have songs, wonderful Jesus Christ is very well. O karon aduna tay kanta nga maayo si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. But we must understand how the Lord God make our life wonderful and beautiful lives. O kinahanglan makasabot ta kung giunsa ni Ginoong Kristo paghimong nga mga maayo ang atong mga kinabuhi. Our mouth, our thinking, our face is very important. O ang atong baba, ang atong pamanahon na pinaka-importante kuno kini kaayo. Last one, we'll read in Bible. 1 Peter chapter 4, 11. O sa katapusan sa unang Pedro 11, This is a powerful message. 1 Peter chapter 4, 11. unang Pedro 4:11. If a speaker, they should do so. Do you want a Ang speaker? magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios, ang nagalagad kinahanglan nga magalagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa kanang butang daygon ng Dios pinaagi kang Hesukristo kag iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahatulan namin. As a Christians, we must speak with the very word of God, and then Almighty God exalt your name and the position very well. O bilang sa Kristohanan kinahanglan magsulti lamang ka sa mga pulong sa Dios ug atong Ginoong Hesukristo mo'y magpataas sa atong mga kinabuhi. Father God Almighty, we thank you so much for gathering and sharing the gospel, the cross and the resurrection of Jesus Christ. Why Jesus Christ crucified on the cross 2,000 years ago? For He was the freedom, He was the eternal life, He was the righteousness life. Thank you, Lord. We give thanks to the Lord, crucifixion of Jesus Christ all the times.
We must proclaim this message to one another, and they shall be saved. They shall be returned to the Lord Almighty God. Thank you, Lord. Help all of us preaching the gospel to one another, helping one another. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. May the Lord